Nagsimula ang eksena sa dalawang magkaibigan na tila mga ngalakal at taga-kolekta ng basura na sila Ogo at Sarah. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ano ang mga nangyayari at makikita na lamang na hinahabol si Sarah ng mga armadong kalalakihan sa may tambakan ng mga basura, at si Ogo naman ay walang habas na pinapaputukan ng kaparehong armadong grupo sa ibang lugar. Sa kasamaang palad ay nagawang makuha si Sarah ng mga ito nang siya ay na-corner ng iilang bilang, mabilis na dinala sa madilim na lugar at tila ba may nais malaman ang pinaka-commander ng mga nasabing grupo. 2 araw bago ang mga pangyayari, makikita ang isang umagang umaatikabong labanan at mga pagsabog, pag-atake ng isang grupo ng kilabot na mga terorista ang bubungad sa buong pahayagan at mga telebisyon ng balita sa buong bansa. Gumanti ng pagsalakay ang mga kasundaluhan, subalit wala rin silang nagawa sa mabilisang pagkubkob ng nasabing grupo sa kapitolyo ng bansa. Bawat makita na may banta sa kanilang pinaglalaban ay mabilisang inililigpit at ang mga sibilyang naipit sa gitna ng battleground ay mabilisang isinasama sa maraming bilang ng kanilang dinadakip. Hindi pa rito nasiyahan ang mga terorista at maging ang embahada ng Turkey ay napagplanuhan rin nilang lusubin, bunga ng kaalaman na sila ay nangungunang mortal na kalaban ng kanilang grupo noon pa man. Ang empleyado, mga iilang miyembro ng pamilya at kasama ang mga sundalong bantay sa loob na umaabot sa bilang na 49 ay takot na mga walang magawa nang makita na unti-unti nang napapasok ang kanilang kinaroroonan. Sa pangunguna ng commander ng mga terorista na nagngangalang Kasap, mabilis na napasuko ang mga bantay ng mga sundalo dahil sila ay 20 lamang kumpara sa hindi mabilang na miyembro ng mga teroristang matagumpay silang napasok. Wala silang mga nagawa kung hindi magmakaawa na huwag silang tapusin, na naging magandang ideya naman para sa mga ito na gawin silang bihag, kaya mabilis silang isinakay sa mga ninakaw na boss para dalhin sa kanilang kampo. Malaking kabiguan sa hanay ng mga otoridad ang nangyari at halos maging sila ay walang ideya kung paano maililigtas ang lahat ng mga dinakip para gawing bihag na magsisilbing kasangkapan para makuha ang kanilang gusto. Sa katabing bayan kung saan damang-dama rin ang nangyayaring kaguluhan sa bansa, makikita ang isang lalaking tindero na mga ngalakal na si Ogo. Pumunta siya sa lugar ng naganap na battleground kung saan may isang babaeng nanay ang binuhat ng iilang terorista para gawing parausan ng mga tagpo na iyon. Matapos ibaba ang buhat na sako ay mabilisang tinapos ang naiwang lookout kasabay ng pagtungo sa sulok kung saan balak tikman ang kawawang nanay. Sa isang kisap mata ay agad na iniligpit ang 2 terorista at tinulungan na muling makabalik ang nanay sa kanyang paslit na anak. Matapos nito ay nagpatuloy na muli si Ogo bitbit ang sako ng kalakal kung saan makikita na palihim na pumasok sa isang bahay. Siya ay isa palang undercover army agent at kasama ang mga kaibigan na kapwa agent na sila Sarah at Ibo ay nabigyan sila ng napakahalagang misyon na mahanap ang kuta na kinaroroonan ng mga bihag. Bukod sa trabaho ay mga kakilala at kaibigan rin nila ang nasabing mga kawawang dinakip kaya sa lalong madaling panahon ay kinakailangan nilang mahanap kung nasaan sila. Lalo pa at masigasig na hinihingi ng mga terorista ang layuning ibigay sa kanila ang kontrol ng pamahalaan sa bansa kapalit ng 49 na buhay na sinasabing kanilang tatapusin sa oras na hindi makuha ang gusto. Nagpatuloy sila sa pagpapanggap bilang mga ordinaryong mamamayan, nakuha nila ang tip na isang miyembro ang gagawa ng malaking pagsabog sa kabilang bayan bilang panimula ng bagong paghahasik ng gulo. Sa kabutihang palad ay napigilan nila ito at nalaman pa ang hideout na kinaroroonan. Sinimulan ang mabilisang pagsugod sa natuklasang kampo, layuning iligtas ang lahat ng hawak na mga bihag pero sa kabila ng matagumpay nilang pagkakapasok at pag-ubos sa ilang bilang ng mga kalaban ay preparado pa rin na pumalag ang mga ito. Sunod-sunod na mga pagsabog na nagbigay ng daan para mabilisang maitakas ang mga dakip-dakip na mga bihag. Ang 2 mag-inang bihag na sila Murphy at Ara ay makikita na lamang na nakasakay na sa isang truck kasama ang lahat ng mga dinakip, indikasyon na nabigo sila Ogo sa isinagawa nilang misyon. Takot na takot ang mag-ina lalo na si Ara, tanong na kung magagawa pa ba silang mailigtas nila Ogo. Sumagot na lang ang nanay na ang kanilang magagawa sa ngayon ay ang magtiwala na mahahanap sila at magagawang mailigtas sa kanilang kalagayan. Sa pagsapit ng panibagong araw nakarating na sila sa isa pang hideout na ginagamit ng kilabot ng mga terorista. Mabilisang pinalakad papasok sa loob habang ang leader nilang si Ferret ay galit na galit dahil sa isinagawang pagsugod kagabi. Wala na silang naisip pang paraan kung hindi gamitin ang pagkakakilanlan ng nadakip nilang terorista. Nagpanggap si Ogo na isang bagong recruit kung saan gamit ito ay naging kaanib siya sa mismong samahan ng mga bagong miyembro na mga nagsasanay at nakapasok sa isang kuta na ginagamit ng nasabing mga kalaban. Nagpatuloy siya sa pagbabalat kayo hanggang sa naghinala ang commander sa kanyang sugat na nakabenda.
Mabuti na lang ay pinag-aralan muna niya ng mabuti ang kilos at pananalita ng samahan bago siya tumuloy sa planong ito kaya nawala rin agad ang pagsususpetsya. Subalit nang malapit na sana siyang mailipat sa lugar na kinaroroonan ng mga bihag ay dumating ang mga kakilala ng nakuha nilang recruit noong isang araw, ibinuking na hindi siya si Abo Ustar at ibang tao itong nasa kampo nila ngayon. Wala nang nagawa si Ogo kung hindi lumaban na dahil nabulilyaso na ang pagpapanggap. Mabilisang itinumba ang lahat ng pangunahing miyembro na nakapalibot ng mga sandaling iyon, at agad rin na naghanap ng madadaanan paalis. Hindi makapaniwala ang commander na naisahan sila ng iisang sundalo lamang, kaya sa galit nito ay mabilisang ipinasugod ang lahat ng tauhang mga terorista upang siya ay iligpit ora mismo. Naging mabisang tulong ang suot na kapareho ng uniforme ng mga bagong recruit upang hindi siya matukoy na nagpapanggap na sundalo. Bawat pasilyo ay mayroong mga nag-aabang, isang patunay na napakarami talaga ng kanilang bilang at tila ba naghahanda na rin sa isa pang malawakang pagsugod sa iba pang parte ng bansa. Nang makumpirma na wala dito ang mga hinahanap na bihag ay napagdesisyonan na niyang humanap ng madaraanan papatakas, pero isang magandang pagkakataon ang kanyang naisip nang makita ang leader ng mga terorista na kadarating lang sa lugar at hindi pa alam ang buong detalye ng nangyayaring gulo sa naturang kampo. Gamit ang nakatutok sa likuran ay madaling napasunod ang leader na manahimik lamang, dagling dumaan sa isang eskinita at isinakay sa isang truck ng mga gulay, sumigaw pa ang leader na mabilisan niya rin naman na pinatulog. Kaagad na bumalik sa bahay na inupahan ng mapagtanto na nalaman na ng commander na natangay ang kanilang leader, kahulugan na maglulunsad ng malawakang pagpalibot sa buong labasan ng lugar para mabawi ito sa kahit anong paraan pa. Hindi magtatagal ay matutunton rin nila ang kanilang kinaroroonan, wala ring balak na ibigay ng commander ng kalaban ang pakikipagnegosasyon na papakawalan ang leader nila kapalit ng lahat ng bihag dahil kumpiyansa sila na hindi matatapos ang maghapon ay mahahanap nila si Ogo. Mas lalo ring lumala ang sitwasyon na kinahaharap ng mga bihag nang napagpasyahan na iligpit na silang lahat ng sabay-sabay sa oras na may mangyaring hindi maganda sa dinakip nilang leader. Gayunpaman ay ipinagpatuloy pa rin ni Ogo ang planong dalhin sa ahensya ang hawak niyang pinuno ng mga terorista para mapaamin na rin kung saang lugar itinatago ang lahat ng nasabing bihag. Gamit ang pagbabalat kayo bilang mga ngalakal ay hindi siya pinaghinalaan, subalit hindi siya makakaraan sa labasan na ito at isa-isa pang ginagalugad ang laman ng mga sasakyan ng bawat lalabas. Tumatakbo ang oras at nagiging kritikal ang kaligtasan ng 49 na mga dinukot, kaya habang nakatalikod ang mga terorista na naghahalughog ng mga sasakyan ay palihim siyang tumakas kasama ang naturang pinuno. Nakaabang na si Sarah sa may labas ng bayan bilang nagpapanggap na mga taga-kolekta ng basura, naghihintay sa kanilang pagdating ngunit tila nalaman na ng mga kalaban ang plano, agad na sumugod ang iilang bilang sa lokasyon ng pagsusunduan sana niya kay Ogo. Dahil rito ay lumaban na si Sarah at pilit na ipinagtanggol ang sarili, nakipagpalitan siya ng putok habang nakapalibot ang maraming bilang ng mga pinadalang tauhan. Hindi nagtagal ay mabilisang naubos ang iilan ngunit nang dumating na si Commander Kasap ay wala siyang nagawa sa biglang bungad nito at pagbigay ng isang suntok na agad na nagpabagsak sa kanya. Napangiti ang commander nang makita na isa siyang babae kasabay ng pagsasambit na hindi na nila magagawa pa ang kanilang plano dahil isasama na siya nito paalis patungo sa isa pang kampo. Walang nagawa si Ogo nang matagumpay na nakuha ang kanyang kaibigan, ipinag-utos ng ahensya na unahin munang tapusin ang misyon na may hatid sa kanila ang leader pero hindi mawala sa kanya ang pag-aalala para sa kaibigan niyang si Sarah, na ngayon ay makikitang pinahihirapan ng mga kalaban. Nagpanggap siya na nawalan ng signal at umakto ayon sa pasya ng kanyang sariling hangarin na mailigtas agad si Sarah. Matapos maitago ang dakip-dakip na pinuno ng mga terorista ay agad siyang naghanda para iligtas ito. Lahat ng mga kahindik-hindak na bagay ay handang gawin ng commander para lamang mapaamin si Sarah, na hanggang ngayon ay mas pinipiling manahimik. Ito ay lubos na ikinainis ng commander kaya mas lalong tinindihan ang ginagawa sa nakuhang sundalo. Tiniis lahat ni Sarah ang kahayupan na ginagawa ng commander. Gayunpaman ay ipinagpilitan ang pagbabalat kayo at sinabing isa lamang siyang taga-kolekta ng basura na ipinagtanggol ang sarili sa mga sumugod nilang kamiyembro, pero hindi pa rin naniwala si Kasap kaya sa pagkakataong ito ay sisimulan na niyang tikman ang babaeng sundalo. Mabuti na lamang nang ito ay magsisimula na sa balak gawin ay nakapasok na si Ogo, nagpanggap na naghahatid ng pagkain na mabilis na ipinagtaka ng commander dahil wala naman siyang ipinag-utos na gawin iyon. Dito na lumaban si Ogo kung saan mabilisang iniligpit ang dalawang tauhan, nakapabalikwas ang commander kaya hindi niya agad ito napaputukan. Sila ay nagpambunong dalawa dakma-dakma ang leeg ni Ogo,
Mabuti na lamang bago pa makatawag sa iba pang mga tauhan ay nakawala si Ogo kasunod ng paghataw ng malalakas na paghampas ng nadampot na bakal. Walang sinayang na mga segundo at dagling tinanggal ang gapos ni Sarah, sa lalong madaling panahon ay nilisan ang lugar. Bumalik sa inuupahang hideout at agad na nagsagawa ng paunang lunas mula sa kanyang mga tinamo, nagpasalamat siya at agad siyang iniligtas ni Ogo na sumagot naman na lahat ay kanyang gagawin para sa kaligtasan ng lahat, lalong-lalo na para sa mga bihag na sunod nilang ililigtas ng magkasama. Tumawag siya sa ahensya upang may paalam na sa tingin niya ay nailigpit na niya ang commander ng mga terorista kaya mapaparalisa na ng tuluyan ang mga pagkilos ng buong samahan, pero lingid sa kanyang kaalaman ay nagkakamali siya ng pag-aakala at makikita ngayon na ito ay muling bumangon. Dala-dala pa rin ang nadakip na pinuno, ninakaw ni Ogo ang sasakyan ng mga nagbabantay na mga terorista at nagmadaling minaneho ito papunta sa labasan ng Kapitolyo. Natunugan ng mga marami pang bilang ng mga nagbabantay na ito ay inagaw lamang kaya nagpasimula sila ng walang habas na pagpapaputok. Nagawang makalagpas at tuloy-tuloy na ang pag-abante palabas pero sinabi ng isang tumatayong pinuno na hindi sila makakaalagwa kasabay ng pagpindot ng remote detonator ng bomba. Sumabog ang sasakyan at nagdiwang sila dahil sa kanilang tingin ay nailigpit ang kalaban, subalit hindi nila alam na sasakyan ng iba pa nilang kasamahan ang kanilang pinasabog na malalaman na lang na bago pa rumagasa sila Ogo gamit ang ninakaw na sasakyan ay nailipat nito ang mga bomba. Dumating na si Kasap at galit na iniligpit ang nagmamahusay na tauhan, dahil nakasakay rito ang kanilang pinuno at ang pangunahing mithiin ay mabawi ito. Naghanda sila ng malagim na plano, nagpanggap sila na pumapayag na sila na ibabalik na ang lahat ng benihag kapalit ng kanilang nasabing leader. Pumayag ang ahensya sa alok pero ang totoo ay nakahanda ang maraming bilang ng armadong mga tauhan sa loob ng bus at ang ipinadalang video na tuwang-tuwa ang mga dinukot dahil makakauwi na sila ay isa lang malaking panlilinlang. Nagtuloy-tuloy ang kasunduan at habang papalakad papalapit ang pinuno sa kanyang mga miyembro ay inunahan agad ito ni Ogo sa pag-atake, kasabay ng pagpapasabog sa buong bus kung saan lubos na ikinagulat ng commander kung paano nalaman na isang patibong lang ang lahat. Dito na nagsimula ang umaatikabong bakbakan, walang kaalam-alam ang mga terorista na ang isa pang kasamahan nila Ogo na si Ibo ay palihim na palang na-infiltrate ang kampo na pinagdalhan sa mga bihag. Sa tulong niya ay naubos agad ang mga pangunahing bantay sa loob na nagbigay daan para makaresback ang ilan pang mga kasundaluhan. Isang mabisang plano na naisip ni Ogo na lumalabas na sila ngayon ang magsisilbing decoy para mailayo sa kampo ang mas maraming bilang ng mga terorista na magpapadali ng lahat sa pagliligtas sa mga dinakip. Hindi nagtagal ng tuluyang naubos na nila Ibo ang halos kalahating bilang ng mga nagbabantay sa eksaktong lugar kung nasaan ang mga bihag ay mabilis silang pinakawalan at binigyan ng armas ang ilang sundalo na nandirito rin. Napagtanto ng leader na lubos silang naisuhan nila Ogo kaya sa pagkakataong ito ay nais na lamang nilang tapusin silang dalawa sa pamamagitan ng pagpapasugod ng all-out sa mga kasamang tauhan. Lumaban rin naman sila Ogo at Sarah kung saan magkatulong na pinatutumba isa-isa ang bawat kalaban. Makalipas ang ilang minutong bakbakan ay tuluyan nang naubos ang mga terorista sa naiwang base, sumakay na sa bus at nagdiriwang na ang mga dinakip dahil sila ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan. Gayunpaman sila Ogo ay naipit pa rin sa bakbakan na dumating sa tagpo na tinamaan si Sarah. Mabuti na lang ay nakasaklolo si Ogo kung saan, ngayon sinisigurado na niyang maililigpit na ang commander, mag-isa na lamang ang leader na si Ferek at bagamat nagtamo ng tama ay wala itong balak na sumuko, lumaban pa rin hanggang sa huli na hindi naman pinagbigyan pa ni Ogo at ibinigay ang nararapat niyang katapusan bilang kabayaran sa malawakang paghahasik ng gulo na kanilang ginawa. Special shoutout sa Vistar and Daragosa family, shoutout kay Susan Gozem, shoutout kay Totski, at kay Bogart Kainin. Maraming salamat po sa inyong panonood.